Nung mga bata pa lang kami, at siguro kayo rin, naalala ko kapag papasok si Papa sa trabaho niya. Ako yung pinakamalakas na umiyak sa bahay. Nagsisigaw-sigaw, nagwawala-wala. Siyempre bilang bata, gusto laging kasama ang mga magulang. Ayaw mawalay sa magulang, kahit pansamantala lamang. We are also calling this in psychology as separation anxiety disorder or SEPANCS. SAD. Ayaw nating mawalay o malayo sa mga taong mahahalaga sa atin. In our gospel for today, Jesus anticipates his eventual absence because of his death on the cross. Ito yung pagkakataon na tatahakin na ni Jesus ang landas ng krus para mamatay sa sanlibutan. At sa ating mabuting balita, ilang araw na nating napapakinggan ang pagpapaalam ni Jesus at ang kalungkutan ng mga disipulo sa paglisan niya. Nagkakasepangs din sila. Yet Jesus reminded his disciples, "You will grieve, but your grief will turn into joy." Magtitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kaya nung itinuturo sa ating ngayong araw ng ating Diyos, ang lahat ng ating mga nararanasan, lalo na mga kalungkutan, ay pansamantala lamang. We have heard so many times in our gospel for today, in a little while, paulit-ulit, pansamantala lamang, panandalian lamang. Napakaganda ng ating gospel verse, yung binasa po ni Tito Jerry before I read the gospel for today. We have heard, Jesus said, "I will not leave you orphans," says the Lord. "I'll come back to you and your hearts will rejoice." Mas makata sa Filipino, kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Now in silence we pray. Almighty God, turn our sorrows into joy, now and forever. Amen.